Isang liblib na baryo sa gitna ng Kabisayaan. Nakatira si Kaisko, isang magsasakang kilala sa kanilang lugar bilang masipag ngunit malas sa buhay. Hindi siya nabiyayaan ng malalawak na lupain at ang kanyang tanging ari-arian ay isang mumunting kubo, ilang taniman ng mais at gulay, at 2 matatandang baka na ginagamit niya sa pagbubungkal ng lupa. May asawa siyang si Aling Luring at anak na si Berto, 12 taong gulang. Kapos man sa pera, hindi naman sila nawawalan ng pag-asa. Araw-araw ay sama-samang nagtatrabaho ang mag-anak sa bukid, nagtitiis sa init ng araw at lamig ng gabi. Ngunit sa kabila ng kanilang tiyaga, sunod-sunod ang kamalasan. Tuwing panahon ng ani, lagi silang nilalapitan ng mga tulisan upang hingan ng buwis kapalit ng kaligtasan. Kung hindi nila magbayad, sinusunog ang bahagi ng kanilang taniman o ninanakaw ang kanilang alagang hayop. Wala ring magawa ang barangay kapitan sapagkat kontrolado ng mga tulisan ang bundok at kagubatan sa paligid. Ang pinuno ng mga ito ay si Ponso Bagani, dating sundalong tumiwalag at ngayon ay kilala bilang pinakamatapang at pinakamarahas na tulisan sa buong lalawigan. Maliban pa rito, ang pinakamalaking problema sa baryo ay ang hasyenderong si Don Ernesto Salazar. Siya ang may pinakamalawak na lupain sa buong bayan. Marami sa mga magsasaka ay nagbabayad ng upa para makapagtanim sa kanyang lupa at ang iba ay pinaaalis kapag hindi nakabayad ng utang. Pero higit sa lahat, kilala si Don Ernesto sa paggamit ng isang misteryosong albularyong mambabarang na si Mang Tabyog. Si Mang Tabyog ay isang matandang lalaking hindi lumalabas ng bahay maliban tuwing gabi. Sinasabing siya ay may taglay na itim na kapangyarihan, kaya niyang magpadala ng sakit sa pananim, manghina ang mga hayop at magkasakit ang mga bata sa isang iglap lamang. Kapag may lumaban kay Don Ernesto, tiyak na may masamang mangyayari. Nitong mga nakaraang buwan, napansin ni Kaisko na unti-unting naninilaw at nalalanta ang kanyang mga tanim, kahit regular niya itong dinidiligan at inaalagaan. Ang 2 niyang matatandang baka ay nangayayat bigla. Tila ba may sakit na hindi maipaliwanag. Palagi ring may mga itim na uwak sa paligid ng kanyang kubo, tila mga aninong nagmamatyag. Sa gitna ng lahat ng ito, isang gabi ng bagong buwan, habang ang mag-anak ay natutulog, nagising si Aling Luring sa malalakas na ungol ng isa sa kanilang mga baka. Lumabas siya ng bahay at nagtungo sa kulungan. Laking gulat niya nang makitang nanganak ang isa sa mga ito. Ngunit hindi ito isang karaniwang guya. Ang batang baka ay may kakaibang kutis balat nitong kulay ginto at kuminang sa ilalim ng liwanag ng buwan. May hugis krus sa noo at sa tuwing umiiyak ay tila ba may maamong melodiya sa hangin. "Isko! Berto, halika kayo rito!" Sigaw ni Luring habang nanginginig sa kaba at tuwa. Agad tumakbo si Kaisko at Berto. Nang makita nila ang batang baka, napaluhod si Kaisko. "Sa lahat ng taon ko bilang magsasaka, ngayon lang ako nakakita ng ganito." Sambit niya, hablot ang kanyang sombrero sa pagkabigla. Ilang saglit pa ay tila ba may dumaang hangin na malamig ngunit maaliwalas. Ang mga nalantang pananim sa kanilang paligid ay biglang nagkulay berde. Ang mga sanga ay nagkabunga at ang kanilang isang matandang baka ay tila nanumbalik ang lakas. "Baka milagro ito," bulong ni Berto. Sa sumunod na mga araw, unti-unting nagbago ang kapalaran ng pamilya ni Kaisko. Lumago ang kanilang ani, dumami ang kanilang alagang hayop at ang mga tao sa paligid ay nagsimula mapansin ang kakaibang ganda ng batang baka. Minsan, may ilang taong dumayo mula sa kabilang bayan, gustong bilhin ang batang baka kapalit ng malaking halaga. Ngunit tumanggi si Kaisko. "Hindi lahat nabibili. Ang batang ito ay pagpapala sa amin. Hindi ko siya ibebenta kahit magkano pa ang alok ninyo," mariing sambit ni Isko.
Ngunit hindi lahat ay natuwa sa pagyaman ng dating mahirap na magsasaka. Sa kabilang dako ng bayan, isang lalaki sa dilim ang nakaupo sa harap ng altar ng itim. Si Mang Tabyog, ang mambabarang, ay nakikiramdam. Sa kanyang balintataw, nasilayan niya ang gintong baka at ang liwanag na dulot nito. Ano itong liwanag na bumabalot sa lupaing ito? Aniya sa tinig na parang hangin. Napangisi siya. Isang nilalang na hindi dapat mapunta sa kamay ng maralita. Hindi ito pangkaraniwan, at kung ito ay hindi ko mapasa kamay, sisiguraduhin kong ito'y mawawala. Lumipas ang ilang araw matapos ang pagsilang ng batang baka na kulay ginto. Sa baryo ng San Roque, mabilis kumalat ang balita. May nagsasabing himala raw ito mula sa langit, may ilan namang kinikilabutan at nagsasabing baka masamang pangitain. Pero para kay Kaisko at sa kanyang pamilya, ito'y biyayang hindi matatawaran. Lalong dumami ang mga bumibili ng kanilang ani. Ang dating ilang sako ng mais at gulay, ngayon ay nagiging doble o triple ang kita. Ang mga dating nangungutya sa kanila, ngayon ay bumabatin at nakikipagkaibigan. Pero hindi rin nagtagal ay dumating ang mga hindi inaasahang panauhin. Isang hapon habang nagpapakain si Berto sa batang gintong baka, may dumating na itim na sasakyang dekabayo karwahe na bihira na lamang makita sa baryo. Mula rito ay bumaba ang isang lalaking bihis na bihis sa puting barong at pantalong hawi sa palda ng katulong na sumusunod sa kanya. "Magandang araw, Kaisko," malakas bati ng lalaki. "Ako po si G. Dante Albano, kinatawan ni Don Ernesto Salazar." Napapitlag si Kaisko. Hindi niya inaasahan ang pagdating ng emisaryo ng hasyendero. "Ano po ang atin, Ginoo?" tanong ni Isko, pinilit na maging magalang kahit kabado. Ngumiti si Ginoong Albano. "Narinig namin ang tungkol sa inyo. Sa bagong gatas ng inyong baka, sa mga pananim ninyong biglang gumanda. Nakakatuwang balita. Kaya heto ako, dala ang alok ng Don." Inilabas ng katulong ang isang itim na maleta at dahan-dahang binuksan sa harap nila. Kumislap ang loob, punong-puno ito ng salapi. 10 milyong piso, ani Albano. Kapalit ng batang baka. Napatingin si Isko kay Aling Luring, na kanina patahimik sa tabi niya. Napatingin din si Berto, ang mga matay puno ng pagtataka at takot. "Hindi po nabibili ang baka," maring sagot ni Isko. "Para na naming anak yan." Tumigil sa pagngiti si Albano. "Kaisko, mag-isip kayo. Ang kayamanan ay hindi bumabalik ng 2 beses sa mahihirap na gaya ninyo. Huwag niyong sayangin." Pero hindi natinag ang magsasaka. "Pasensya na po, ang sagot ko ay hindi." Tumalikod si Albano, bahagyang napailing. "Magsisisi kayo," ani niya sa malamig na tinig bago sumakay muli ng karwahe. Sa kabilang dako, sa loob ng malaking mansyon ni Don Ernesto Salazar, isang lihim na pagpupulong ang isinasagawa. Sa gitna ng malawak na silid na may nakapaskil na mga lumang agimat at krusipisyo, nakaupo sa trono ang matandang hasyendero. Ayaw ibenta ng unggoy, ani Albano habang nakatayo sa harapan niya. Nakapikit si Don Ernesto, hawak-hawak ang isang matandang rosaryo na may mga kakaibang ukit. "Alam mo na ang susunod na hakbang," aniya. Ipatawag si Mang Tabyog. At dumating nga ang mambabarang kinatatakutan sa buong lalawigan. Nakasalubong siya ng malamig na hangin at sa kanyang likod ay nakabuntot ang itim na uwak na may pulang mga mata. "May bago tayong paglalaruan?" tanong ni Mang Tabyog habang pinapahid ang itim na langis sa kanyang braso. "Hindi ito ordinaryong baka," sagot ni Don Ernesto. "Ito'y isang sagradong nilalang at nasa kamay ng isang hampas lupang magsasaka. Ayaw niyang makipagkasundo, kaya tanggalin mo sa kanya ang swerte." Napangiti ang mambabarang. "Kung gayon,
handa na akong magpakawala ng gabi sa kanilang lupa. Kinagabihan sa bahay ni Kaisko. Habang natutulog ang mag-anak, biglang nag-iba ang hangin. Naging malamig, mabigat, at tila ba puno ng bulong ng mga kaluluwang ligaw. Napabangon si Berto sa pagkakarinig ng mga sigaw ng baka mula sa kulungan. "Tatay, ang baka!" sigaw niya. Agad tumakbo si Kaisko, hawak ang isang gulok. Si Aling Luring naman ay bitbit ang dalawang digas. Nang dumating sila sa kulungan, nakita nilang nagwawala ang batang baka. Pero higit sa lahat, nakita nila ang itim na anino na lumulutang sa bubong ng kulungan. Walang muka, pero may mahahabang kuko at pulang-pulang mata. "Lumayas ka rito!" sigaw ni Kaisko sabay hampas ng gulok sa hangin. Pero nawala ang anino sa isang-kisap mata, naglaho kasabay ng malakas na hangin at tili ng mga uwak. Kinabukasan, natuklasan nilang namumula ang mga mata ng ibang hayop at may mga itim na uod sa paligid ng kanilang taniman. Tila ba sinumpa ang kanilang lupa. May masamang kapangyarihan na gumagalaw, ani Aling Luring. Hindi ito gawa ng tao lang. Napatingin si Kaisko sa baka nilang kulay ginto. Tahimik itong nakatayo, pero sa mata nito'y may liwanag na tila nananawagan. "Hindi tayo pwedeng umurong," nga niya. "Kung gusto nilang bawiin ang grasya, lalaban tayo." Sa mga susunod na araw, tila tuluyang nawala ang kapayapaan sa paligid ng bahay ni Kaisko. Sa araw, mainit at matindi ang sikat ng araw na parang apoy na lumuluto sa mga halaman. Sa gabi naman, malamig ang simoy, pero may dala itong bulong, tila mga salitang hindi maintindihan na parang galing sa ilalim ng lupa. Ang ginintuang baka na pinangalanan ni Berto ng Bulawan ay lumaki ng mabilis. Sa loob lamang ng isang linggo, halos doble ang laki nito kumpara sa karaniwang guya. Hindi rin ito kumakain ng damo gaya ng ibang baka. Ang gusto lang nitong kainin ay mga dahon ng punong saging at minsan ay tumitingala ito sa langit na para bang may inaantay. Mukhang hindi lang basta hayop ang batang yan, ani Aling Luring minsang pinagmamasdan si Bulawan. May anghel bang ginawang hayop at isinugo sa atin? Ngunit kasabay ng mga kababalaghang ito ay ang lalong lumalalang pananakit sa kanilang taniman at mga alagang hayop. Tuwing madaling araw, makikita ang mga bakas ng paa ng hayop. Malalaki, tila kabayo pero may 3 daliri, na paikot-ikot sa paligid ng bakuran. Ang ilan sa kanilang mga manok ay natagpuang wala ng ulo, at ang dating malusog na kambing ay nanigas sa pagkakahiga, dilat ang mga mata at naglalaway ng itim na likido. Lalong tumindi ang takot sa puso ni Kaisko, pero mas lalo siyang nagpakatatag. "Hindi tayo aatras," sabi niya kay Luring at Berto. "Kung gusto nilang takutin tayo, magkamali sila ng pinili." Isang gabi, habang tahimik ang paligid, nagising si Berto sa kakaibang liwanag na tumatago sa siwang ng kanilang sahig. Dahan-dahan siyang tumayo at sumilip, galing ito sa kulungan ni Bulawan. Nagbihis siya agad at bumaba, hawak ang lamparang may kandila. Paglabas niya, nakita niyang nakatayo si Bulawan sa gitna ng kanilang bakuran, nangingintabang balat, at ang mata nito ay kumikislap na tila bituin. Sa harapan nito, may 3 itim na nilalang na parang tao, ngunit baluktot ang katawan at mahahaba ang leeg. Tila hindi mga tao, hindi rin hayop. Nakayukod ang mga ito kay Bulawan, parang mga alipin. Napaatras si Berto, nanginginig sa takot. Pero laking gulat niya nang biglang umungol si Bulawan. Hindi ito tunog ng baka, kundi tunog ng isang matandang lalaki, malalim at puno ng kapangyarihan. Isang utos ang tila ibinuga nito, at ang 3 nilalang ay agad tumakbo palayo, naglaho sa anino ng mga puno. "Anak ng... ano yon?" bulong ni Berto sa sarili, halos hindi makagalaw. Lumapit si Bulawan sa kanya, tumitik sa mga mata niya
saka bahagyang umiling. Para bang sinasabi nitong, huwag kang matakot. Kinabukasan, napagpasyahan ni Kaisko na hukayin ang paligid ng kanilang bahay. Dahil sa sunod-sunod na kababalaghan, gusto niyang tiyakin kung may inilibing na kung anong orasyon o kulam sa lupa. Sa paghukay sa likod ng kanilang kubo, laking gulat niya nang makakita ng isang itim na banga na kabaon sa lupa. Binuksan niya ito at bumungad ang amoy ng bulok na dugo, mga tuyong palad ng sanggol at pulang alikabok na amoy abo. Mambabarang talaga ang may gawa nito, sabi niya, galit na galit. Kumuha siya ng asin, bawang at lumang krusipisyo mula sa kanilang altar at isinaboy ito sa hukay. Pinasindihan niya ang mga tuyong dahon at sinunog ang laman ng banga. Habang ginagawa niya ito, may malakas na ihip ng hangin at sa di kalayuan ay narinig niya ang sigaw ng isang lalaki masakit sa tainga. Parang tunog ng naglalagablab na apoy sa lalamunan ng isang demonyo. Tinatamaan siya, sabi ni Aling Luring habang hawak-hawak ang rosaryo. Hindi na sapat ang pag-aalay, bulong ni Kaisko. Kailangan na nating humingi ng tulong sa may kaalaman. Kinabukasan, naglakad si Kaisko at si Berto patungo sa bundok ng Kalansayan kung saan matagal nang nakatira ang isang matandang ermitanyo na kilala bilang si Lolo Narding, dating albularyo at tagapangalaga ng mga sinaunang agimat at lihim na dasal. Nang marating nila ang maliit na kubo sa tuktok ng bundok, natagpuan nila ang matanda sa ilalim ng puno ng balete, nakaupo at tila ba hinihintay sila. Alam kong darating kayo, wika nito. Ang gintong nilalang ay nagising at ang kadiliman ay gumagalaw na naman. Inaatake po kami, sagot ni Isko. May mambabarang na gustong kunin ang alaga naming baka. Hindi lang basta baka yan, sagot ni Lolo Narding. Si Bulawan ay tagapagbalik ng balanse. Matagal nang ipinangakong isisilang siya sa panahon ng kadiliman. Pero may mga makapangyarihan na gustong angkinin ang liwanag na dala niya. Ibinigay ni Lolo Narding ang isang sagradong medalya na yari sa tanso at may ukit ng araw, buwan at mata. Isabit mo ito sa leeg ng baka. Ito ang tatanggol sa kanya laban sa kulam at masamang espiritu. Pero huwag kang magpakakampante, Isko. Sa susunod na buwan, bago pumatak ang 12 gabi, darating ang pinuno ng mga anino at hindi lang kay Bulawan siya papaturok. 3 araw matapos ang pagkikita nila Kaisko kay Lolo Narding, tila lumamig ang paligid ng kanilang lugar. Hindi ito pangkaraniwang lamig. Ito ay malamig na parang mga daliring humahaplos sa batok mo, kahit walang hangin, kahit tirik ang araw. Ibinigay ni Lolo Narding na sagradong medalya, isang tansong anting-anting na may ukit ng araw, buwan at mata, ay agad isinabit ni Kaisko sa leeg ni Bulawan, ang gintong batang baka. Mula noon, naging mas panatag si Bulawan. Hindi na ito nagwawala tuwing gabi at mas lalo pa itong kumikinang kapag tinatamaan ng sinag ng buwan. Subalit alam ni Kaisko na hindi pa tapos ang laban. Tila ito pa lang ang simula ng bagyo. Samantala, sa kabilang dako ng hasyenda ni Don Ernesto, isang ritual ang isinasagawa sa madilim na silong ng kanyang lumang bodega. Nagsindi si Mang Tabyog ng 3 kandilang itim habang iniuukit ang pangalan ni Isko sa kahoy na inukit sa hugis ng baka. May hawak siyang balahibo ni Bulawan, isang hiblang nakuha ng isa sa mga tauhan ni Albano noong palihim silang sumilip sa kulungan ng baka. Itinusok niya ito sa gitna ng altar at nagsalita ng mga salitang hindi para sa karaniwang pandinig. Sa pamamagitan ng ugat at laman, tawagin ang mga alagad ng dilim. Ikalat ang lason sa kanyang hangin. Ipataw ang tanikala sa kanyang lupa. At kapiin ang liwanag ng gintong nilalang. Pagkatapos ng orasyon,
bumukas ang sahig ng altar at lumabas ang 3 nilalang. Mga anino na may hugis tao pero walang muka, may mga baluktot na paa at may pakpak na parang paniki. Sila ang mga tagasunod ni Tabyog, mga dating taong isinumpa at ginawang alagad ng kasamaan. Ang utos ko'y isa lamang. Bulong ni Tabyog, kunin ang baka. Kung hindi makuha, sunugin ang lahat. 20 minutos bago maghating gabi, habang ang buong pamilya ni Kaisko ay mahimbing sa pagkakatulog, may isang itim na usok ang dahan-dahang sumingit sa kanilang bintana. Kasunod nito ay ang pag-ungol ni Bulawan. Napabangon si Berto. Muli niyang narinig ang pagaspas ng pakpak, ngunit hindi ito kalapati o uwak. Ito'y parang balat ng tambol na binugbog ng hangin. Paglabas niya ng kubo, nakita niyang nasa bubungan si Bulawan. Oh, si Bulawan ay nasa bubong, nakatingin sa kalangitan at tila may kinakausap sa ulap. Ang liwanag mula sa kanyang balat ay nagsilbing ilaw sa dilim. At doon niya nakita ang 3 nilalang na itinapon mula sa altar ni Mang Tabyog ay unti-unting lumilitaw sa paligid. Isa-isa silang lumalapit, paikot-ikot kay Bulawan. Tatay, Nay, gising! May mga nilalang dito! Sigaw ni Berto. Agad lumabas si Kaisko na may hawak na gulok, habang si Aling Luring ay may hawak na bote ng banal na langis at rosaryo. Habang tumitibay ang panalangin ng mag-asawa, naglalagablab ang anyo ni Bulawan. Ang ginintuang baka ay tumindig, umungol, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang bugso ng liwanag na tumama sa isa sa mga nilalang. Isang sigaw ang narinig, isa sa mga nilalang ang natupok sa apoy. Pero ang 2 pa ay hindi umatras. Isa ay biglang sumugod kay Kaisko, habang ang isa ay lumipad papasok sa loob ng bahay. Berto, tumakbo sa altar. Kumuha ka ng kandila at asin. Sigaw ni Aling Luring. Hindi na nagatubili si Berto. Dumiretso siya sa altar at kinuha ang bote ng asin at isang kandilang puti. Pinuksan niya ang bintana at itinapon ang asin sa nilalang na papalapit sa kanya. Bumuga ito ng itim na usok at napaatras. Sa labas, nakipaglaban si Kaisko gamit ang gulok. Kahit matanda na ang kanyang katawan, ramdam niya ang init at lakas na tila galing sa mismong lupa. Habang siya ay nakikipagbakbakan, si Bulawan ay umungol muli at sa kanyang paanan ay tumubo ang mga damong may dilaw na bulaklak na biglang bumalot sa katawan ng ikalawang nilalang. Tapos na kayo! Sigaw ni Kaisko, sabay taga sa ulo ng nilalang. Natumba ito, natunaw at naging alikabok. Nang tumahimik ang paligid, huminto rin si Bulawan sa pagningning. Umupo ito sa tabi ni Berto, parang aso na bantay sa kanyang amo. Humihingal si Kaisko habang pinupunasan ang sarili ng pawis. Anak ng kidlat, hindi lang ito baka, isa itong mandirigma. Kinaumagahan, buong baryo ang nagkagulo. May ilang residente ang nagsasabing nakita nila ang apoy sa langit habang ang iba naman ay nanaginip ng multo na may pakpak. Ang mga matatanda ay nagsabing may muling nabuhay na sinaunang espiritu. Dumating si Kapitan Ramil sa bahay ni Kaisko, dala ang ilang tanod. Kaisko, anong nangyari kagabi? Tanong nito. Laban nito ng liwanag at dilim, Kapitan. Sagot ni Kaisko. Hindi ko man kayo mapilit maniwala pero may mga nilalang na gustong kunin ang alaga naming baka. Baka? O may tinatago kayong kayamanan? Totoo, may kayamanang kasama pero hindi ito ginto o pera. Isa itong nilalang na magbabalik ng balanse. Hindi ko alam kung anong klaseng misyon ang meron siya pero simula kagabi, handa na akong ipaglaban siya. Pati buhay ko. Galit na galit si Mang Tabyog. Nasunog ang kanyang altar at nawala ang kanyang mga alagad. Nagkamali ako ng akala, bulong niya habang nakatitig sa isang lumang aklat ng pangitain. Ang baka ay hindi basta hayop. Isa siyang tagapagbantay ng sinaunang lihim. Tumingala siya sa langit
at sa kanyang mga matay nakita ang imahe ng gintong baka nakatindig sa tuktok ng bundok, pinapaligiran ng mga anino. Kung hindi mo ako kinatatakutan, pababagsakin kita. At sa susunod na gabi, hindi lang mga alagad ko ang darating. Ako na mismo ang pupunta sa inyong bakuran, Bulawan. Ang buong baryo ng San Roque ay tila na sa isang katahimikan na puno ng pangamba. Hindi ito tahimik dahil sa kapayapaan. Ito ay tahimik dahil sa takot. Isang takot na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Takot sa mga bulong ng gabi, sa mga aninong dumaraan sa gilid ng mata, sa mga panaginip na puno ng apoy at sigaw. Mula nang umatake ang mga nilalang ni Mang Tabyog, nagbabantay na ang pamilya ni Kaisko araw-gabi. Si Berto, bagamat bata pa, ay nagsimulang matutong gumawa ng mga proteksyong orasyon mula sa mga dasal na itinuro ni Lolo Narting. Ang kubo nila ay pinalibutan na ng mga asin, bawang at mga buntot pagi na nakasabit sa 4 na sulok. Sa gitna ng bakuran ay isang altar na yari sa bato at kahoy, kung saan tuwing gabi ay nagsisindi sila ng kandila at nagsasama-sama sa panalangin. Ngunit si Bulawan, siya ay mas lalong nagbago. Habang lumilipas ang araw, lumalaki ng mabilis si Bulawan. Ang dating batang baka ay ngayoy halos kasinlaki na ng 2 kalabaw. Ang mga mata nito ay hindi na lamang simpleng kayumanggi, kundi malatopasyo. At kung minsan, may hugis ng mga bituin sa gitna ng kanyang mga mata. Tuwing madaling araw, lumalapit siya sa altar at tila ba nagdarasal. Minsan ay umuungol siya ng mahabang tono na hindi tunog ng hayop kundi parang awitin mula sa sinaunang panahon. Minsang tinanong siya ni Berto, "Bulawan, ano ka ba talaga?" Tumitig si Bulawan sa kanya at sa isip ni Berto, may biglang boses na pumasok. Malinaw, malalim, hindi boses ng bata kundi ng isang nilalang na may 1,000 taon nang lumipas. "Ako ang bantay ng pananim, anak ng araw at tagapangalaga ng inang lupa. Ako ay isinilang sa gitna ng kadiliman upang pigilan ang pagkalugmok ng balanse. At ang oras ay lumalapit na." Napaatras si Berto, nanginginig. "Tay, Nay," nagsalita si Bulawan. "Pero sa isip ko." Isang gabi, napahimbing si Kaisko sa gitna ng pagod sa bukid. Sa kanyang pagtulog, nanaginip siya ng isang kakaibang tanawin. Nakakita siya ng malawak na kaparangan, mga palayan na gintong-ginto, at sa gitna nito ay nakatayo si Bulawan. Sa ulap, may liwanag ng araw at buwan na nagsasabay sa langit. Ngunit sa kabilang dako, may itim na ulap na tila nilalang, may mukhang binubuo ng anino at apoy. Isang dambuhalang nilalang, at sa kanyang dibdib ay ang mukha ni Mang Tabyog. Ngiting-ngiti, may hawak na baston na may dila ng ahas. "Isko," wika ng liwanag sa ulap. "Ang lupa'y lumuluha, ang panahon ng pagtatapos dumarating. Ang gintong baka ay panata." Ngunit hindi siya makakatindig ng mag-isa kung ang kanyang tagapag-alaga ay titigil sa paniniwala. Biglang nagising si Kaisko, pawis na pawis. "Luring, kailangan nating lumaban. Hindi lang ito laban para sa alaga nating baka. Laban ito para sa buong baryo, para sa lupa na tinitirhan natin." Sa kabilang dako, sa ilalim ng kuweba sa paanan ng bundok ng Anaguan, kinakalap na ni Mang Tabyog ang kanyang huling sandata. Pinatawag niya ang isang nilalang na matagal na niyang tinatago, isang general ng kadiliman mula sa panahong pre-Kastila. Isang espiritu ng isang mandirigmang sinunog ng buhay dahil sa paggamit ng itim na mahika. Tinawag niya ito sa gitna ng apoy, sa altar na pinahiran ng dugo ng uwak at langis ng ahas. Lumitaw ka na, dakilang bayawak ng itim na sigwa, si Kapitan Agno, dating tagapamuno ng mga mandirigmang mambabarang. Ngayoy magiging kamandag ng aking paghihiganti. Mula sa apoy ay lumitaw ang nilalang.
Isang matangkad na lalaki. May katawan ng tao ngunit ang balat ay parang kaliskis ng bayawak. Ang kanyang buhok ay ahas at ang kanyang hininga ay nakakatunaw ng kahoy. "Sino ang dapat kong lasunin?" tanong ni Agno. "Si Bulawan," sagot ni Tabyog, "at ang pamilyang humawak sa kanya. Sunugin mo ang lahat ng kanilang pananim, lasunin mo ang kanilang tubig, at wasakin ang paniniwala ng buong baryo. Sa loob ng 7 gabi, dapat sila ay malugmok sa takot." Kinagabihan, sa gitna ng katahimikan, muling umungol si Bulawan. Tumindig siya sa gitna ng bakuran at ang kanyang katawan ay nagliwanag. Isa-isa niyang nilapitan sina Kaisko, Aling Luring at Berto. Sa bawat isa, inilapat niya ang kanyang noo. Sa bawat paglapit niya, may liwanag na lumalabas mula sa katawan ng pamilya. Pagkatapos nito, tumingala si Bulawan sa langit at muling nagsalita sa isipan ni Kaisko. Paparating na siya. Isa siyang mandirigma ng kadiliman. Ngunit hindi siya ang iyong tunay na kalaban. Ang tunay mong kalaban ay ang takot, ang pag-aalinlangan at ang kasakiman ng tao. Ipaglalaban kita, Kaisko. Ngunit kailangan mo ring ipaglaban ako. Ito ang aking panata. Lumipas ang unang gabi ng panata ni Bulawan. Tahimik ang mga sumunod na araw, ngunit hindi ito tahimik ng kapayapaan. Ito'y tahimik ng babala. Maging ang mga ibon ay bihirang dumapo sa kanilang punong mangga. At ang mga aso ng baryo ay panay ang tahol tuwing sasapit ang dilim. Hindi na rin basta-basta lumalabas si Kaisko tuwing gabi. Laging may bitbit siyang gulok na may nakaukit na orasyon mula kay Lolo Narding, habang si Aling Luring ay palaging nagsisindi ng kandilang puti sa bawat sulok ng bahay. Si Berto, sa kabila ng kanyang murang edad, ay lumalakas ang loob. Natuto siyang gumawa ng mga sigil at bantay na panalangin gamit ang sinigang na asin, tubig at dahon ng bayabas na inukitan niya ng mga sinaunang simbolo. Pero sa gitna ng paghahanda nila, may isang gabi na dumating. Isang gabing mas madilim pa sa nakaraan. Pagsapit ng ika-6 na gabi matapos ang panata ni Bulawan, dumating ang isang malupit na bagyo kahit wala sa panahon. Walang ulat mula sa radyo o barangay na may paparating na sama ng panahon, ngunit ang hangin ay nagsimulang umalulong at ang langit ay tila bumukas. Sa loob lamang ng 1 oras, ang buong baryo ng San Roque ay nabalot ng malalakas na kidlat, ulan at bulong ng hangin na may mga tinig ng nawawalang kaluluwa. "Tay, hindi ito ordinaryong bagyo," wika ni Berto habang nagsasabit ng anting-anting sa bawat bintana. "Parang may bumaba mula sa langit." "Huwag kang bibitiw sa panalangin, anak," sagot ni Kaisko habang inaayos ang latigo at krusipisyo na nakalagay sa itim na tela. "Ang ating kalaban ngayon, hindi na lang nilalang ng dilim. Isa na siyang pinuno." Mula sa gitna ng bagyo, isang itim na anino ang bumaba sa gitna ng taniman ni Kaisko. Umusok ang lupa, nasunog ang mga halamang buhay at namatay ang damo sa kanyang mga yapak. Ito si Kapitan Agno, ang mandirigmang mambabarang mula sa panahon ng mga datu. Nakasuot siya ng baluti na yari sa mga balat ng ahas, may korona ng mga kalansay at mga matang nagliliyab ng asul na apoy. Sa kanyang bawat hakbang, ang tubig ulan ay tumitigil sa ere. Ang hangin ay lumalayo at ang mga insekto ay nagsisisigaw sa katahimikan. "Isko!" Ang malalim at umaaling-aungaw na boses niya na dinig hanggang sa dulo ng baryo. "Lumabas ka. Hatid ko ay wakas sa iyong maling pananampalataya." Napasulyap si Kaisko kay Bulawan. Ang gintong baka ay nakatayo sa gitna ng ulan. Hindi nababasa kundi kumikislap pa rin, tila siyang ilaw sa gitna ng kadiliman. "Ako ang hinarap mo noon," sabi ni Kaisko habang lumalabas ng bahay, tangan ng kanyang gulok at sako ng asin. "Ngayon, haharapin din kita.
Hindi dahil malakas ako, kundi dahil hindi ako uurong sa tama. Sumugod si Kapitan Agno at isang iglap ay tumilapon ang mga kahoy sa paligid. Lumipad ang bubong ng kamalig ni Kaisko at ang isa sa mga punong mangga ay naputol kahit walang humawak. Humugot si Kaisko ng kanyang latigo, isang pisi na binendisyonan ni Lolo Narding at hinampas ang hangin. Sa kanyang unang palo, lumabas ang bughaw na apoy, tumama sa balikat ni Agno. Napaatras ang nilalang ngunit ngumiti lang ito. Maganda, may laban. Sumugod si Agno at sinubukang tamaan si Kaisko ng kamay niyang may itim na sibat. Ngunit inabutan siya ni Bulawan na sumugod at inundayan si Agno ng sungay na may gintong liwanag. Tumilapon si Agno sa semento ng irigasyon. Nag-iba ang anyo ni Bulawan. Mula sa pagiging baka, naglabas siya ng makakapal na gintong balahibo na tila armor. Sa kanyang likod ay tila may umuusbong na mga pakpak ng liwanag, hindi pa lubos na buo, ngunit malinaw ang anyong makalangit. Hindi ka lang nilalang ng lupa, bulong ni Kaisko. Ikaw ay sugo mula sa itaas. Hindi pa tapos si Agno. Tumindig siya muli at bumuga ng itim na apoy mula sa kanyang bibig. Tinamaan ng kamalig, ang kulungan ng mga alaga at ang bahagi ng palayan. Kung hindi kita kayang patayin, puputulin ko ang iyong pinagkukunan ng lakas. Ngunit dito nagpakita ng kakaibang lakas si Kaisko. Kinuha niya ang tubig na may asin at dasal ni Lolo Narding at ibinuga ito sa hangin habang sumisigaw. Liwanag ng langit, panangga ng lupa, iligtas mo kami sa kasamaan. Sa pangalan ng liwanag, huwag mong hayaang mangibabaw ang dilim. Naglaho ang apoy ni Agno. Sa kanyang pagtitig kay Kaisko at Bulawan, tila may kaba sa kanyang loob. Hindi ito ang huli. Isa lang ako sa mga tagapag-unang alon. Ang tunay na panganib ay darating sa ikapitong gabi. Sa isang iglap, bumalot ang itim na ulap sa kanyang katawan at naglahong parang usok. Kinabukasan, magulo ang taniman. Wasak ang kulungan ng manok, sunog ang kamalig, at ang isang bahagi ng palayan ay naging abo. Ngunit ang bahay ni Kaisko ay nanatiling buo at si Bulawan ay nakatayo sa gitna ng bakuran. Animoy bantay ng isang templo. Hindi pa tapos ang laban, ani Kaisko. Huling gabi na sa Makalawatay, wika ni Berto. Paano tayo makakabangon kung ganito kalaki ang nawala sa atin? Tumapik si Kaisko sa balikat ng anak niya. Anak, minsan, kailangan mong mawala ang lahat para maintindihan kung ano talaga ang mahalaga. Sabay nilang tiningnan si Bulawan. Hindi lang baka, isa siyang tagapagligtas, isang mensahe, isang panata ng liwanag laban sa kadiliman. Matapos ang pag-atake ni Kapitan Agno, muling bumalik ang katahimikan sa baryo ng San Roque. Ngunit sa puso ng bawat nakakita ng nangyari, ang katahimikang ito ay tulad ng isang malamig na hangin bago dumating ang bagyo. Hindi na kailangang ipaliwanag ni Kaisko sa kanyang mga kapitbahay ang nakita nila. Ang pagliwanag ng katawan ni Bulawan, ang pag-atras ng isang mambabarang na pinaniniwalaang hindi natatalo, lahat iyon ay patunay. May misyon si Bulawan at may digmaan pang darating. Sa utos ni Kaisko, pinatawag ang ilang matatandang alam ang sinaunang paniniwala, mga dating manggamot, mga mananambal, at kahit ang mga dating itinakwil na antingero. Isa na rito si Katerio, isang dating albularyong nanirahan sa masukal na dulo ng ilog, kilala bilang tagabantay ng tubig na itim. Kung ang susunod na kalaban ay mas matindi pa kay Agno, wika ni Katerio habang humihigop ng mainit na tsaang pinya, baka hindi sapat ang panalangin, kailangan natin ng panata, isang tipanan sa liwanag. Anong klasing panata? Tanong ni Berto. Tiningnan siya ni Katerio. Isang tipanan na magbubukas sa pinto ng mga tagapagbantay,
mga kaluluwang pinili ng langit na magbigay lakas sa mga nilalang gaya ni Bulawan. Tumahimik ang paligid. At saan natin matatagpuan ang mga tagapagbantay na yan? Tanong ni Kaisko. Sa bundok ng Sangi, sa silangan ng baryo. Doon matatagpuan ang Batong Ginto, ang sagradong lugar kung saan unang isinilang ang lahi ni Bulawan. Kinabukasan, maaga pa lang ay naghanda na sina Kaisko, Berto, Kateryo at ilang piling tagasunod. Kasama nila si Bulawan na tila alam ang kanyang patutunguhan. Habang papalayo sa baryo, naramdaman ng lahat ang malamig na dampi ng kakaibang enerhiya. Ang mga dahon ay tila yumuyuko sa kanilang daraanan at ang mga hayop ay tahimik na lumalayo. Matapos ang mahigit 3 oras na paglalakad, narating nila ang paanan ng Bundok Sangi, isang lugar na kinatatakutan kahit ng matatanda. Dito raw tumitigil ang mga ulap at binababa ang mga bantay ng langit. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan nila ang Batong Ginto, isang dambuhalang bato na may hugis baka, may mga ukit ng araw, buwan at mga bituin sa katawan. Sa paligid nito ay may mga alay, sinaunang butil, tuyong bulaklak at mga dahon ng anting-anting. Sa pamamagitan ng dasal ni Kateryo, sinimulan nila ang panata sa liwanag. Inilatag nila ang asin, itim na kandila at buto ng mga inang baka. Si Berto ang nagsilbing tagapag-alay ng huling panalangin. Sa ngalan ng liwanag, sa ngalan ng lupaing payapa, magsanib ang kaluluwa na ginto at dangal. Pakinggan niyo ang aming panawagan. Sa gitna ng dilim, liwanag ang aming sandata. Nang isambit ito, nagningning ang Batong Ginto. Mula sa itaas ng bundok, bumaba ang 3 liwanag. Isang puting ibon, isang babang liwanag na anyo ng tao, at isang anino ng gintong toro. Ang bawat isa ay lumusong sa katawan ni Bulawan at siya ay nagsimulang lumiwanag ng higit pa sa dati. Tumayo siya sa 2 paa, hindi bilang tao, kundi bilang isang nilalang na kalahating baka, kalahating espiritu. Bulawan, bulong ni Kaisko. Isa kang tagapagligtas, sugo ng kagubatan at langit. Bago sila umalis sa bundok, may lumitaw na matandang babae mula sa likod ng Batong Ginto. Siya si Aling Marata, ang nawawalang tagapangalaga ng mga lihim ng mga ninuno. May suot siyang puting saya at mga mata niyang bulag ay tila nakakakita sa kaluluwa. Binigyan kayo ng 7 gabi upang makapaghanda. Ngunit sa pagdating ng huling araw, hindi lang mga tulisan, hindi lang si Don Faustino at ang kanyang albularyong mambabarang ang inyong kalaban, kundi ang haring may itim na korona, ang tunay na pinuno ng kasakiman. Paano namin siya matatalo? Tanong ni Berto. Sa gabing iyon, sagot ni Aling Marata, kapag nagtagpo ang buwan at ang luha ng gintong baka, isang bagong anyo ng liwanag ang isisilang. Ngunit bago iyon, kailangan ng isang sakripisyo, isang pusong handang mawala para ang liwanag ay mapanatili. Pag-uwi nila mula sa bundok, hindi na sila ang parehong matao. Si Bulawan ay tahimik, ngunit naglalakad na tila may dinadalang responsibilidad ng daan-daang taon. Si Kaisko ay lalong tumibay ang paninindigan at si Berto, bagamat bata, ay batid ng may misyon siyang kailangang gampanan. Paglapag ng araw, lumitaw sa silangan ang mga anino ng mga tulisan at sa kanluran, sa tahanan ni Don Faustino, ay may mga apoy at pag-awit ng mga itim na orasyon. Lumalapit na ang digmaan at sa bawat saglit ng katahimikan, naririnig nila ang yabag ng kapalaran. Gabi ng 7 araw. Sa himpapawid, buong ningning ang buwan. Sa lupa, ang mga anino ay gumagapang tulad ng mga ahas na naghahanap ng mabibiktima. Sa baryo ng San Roque, tahimik ang lahat. Ngunit sa puso ng bawat isa, ramdam ang tensyon. Tila may darating na unos na mas malakas pa sa bagyong nasalanta nila noong 1 taon.
Ang mga kalalakihan ay nakahanda na. Ang mga palakol ay matalas. Ang mga itak ay binabad sa langis na may dasal. Sa gitna ng baryo, si Bulawan ay nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang katawan ay tila sinag ng gintong apoy. Bandang 10:00 ng gabi, isang mahabang huni ng uwak ang narinig mula sa kanluran. Kasunod nito ang pagsulpot ng mga itim na kalabaw na may sakay na mga tulisan. Bawat isa ay may puting tela sa ulo at may bitbit na mga armas, mga bolo, pana at ilang baril na inakalang ninakaw mula sa mga sundalo. Mga kababaryo, hawakan ang inyong mga posisyon. Sigaw ni Kaisko mula sa harap ng lumang kapilya. Kasama niya si Berto at si Katerio. Mula sa likuran ng mga tulisan, lumitaw si Don Faustino, nakasakay sa puting kabayo, at sa kanyang likuran ay ang kanyang albularyong mambabarang na si Teban. May suot na telang itim, may kwintas na may bungong ibon, at mata na tila itim ang puti. Habang papalapit sila sa gitna ng baryo, nagsimulang bumigkas ng orasyon si Teban. Lakan ng uod, reyna ng kulam. Buksan ang mga ugat ng lupa. Bigyang laso ng mga pananim at hayop. At lunurin sa takot ang puso ng mga tagapagtanggol. Mula sa lupa, naglabasan ng mga insekto, daga, at malalaking uwang. Ang mga halamang tanim ay unti-unting nalalanta. Ang mga baka at baboy ng ilang kabahayan ay nagkakandara pa sa takot. Ngunit nang si Bulawan ay humakbang pasulong, biglang huminto ang pag-atake ng mga insekto. Tumingala si Bulawan at sa langit ay nagliwanag ang buwan, kasabay ng pagkalma ng hangin. Dahil sa liwanag ni Bulawan, nagsimulang umurong ang mga tulisan. Ilan sa kanila ay tila nawala ang ulirat, napaiyak o nanigas sa kinatatayuan. Anong klaseng hayop yan? Tanong ng isa. Hindi sumagot si Don Faustino. Sa halip, itinuro niya si Bulawan kay Teban. Buhayin mo ang aso ng apoy, Teban. Pumikit si Teban at sinimulan ang mas malakas na orasyon. Mula sa apoy na pinagmulan ng kanilang kampo, lumabas ang isang dambuhalang itim na aso na naglalagablab sa apoy, may mata na pula at ngiping tila bakal. Tumakbo ito kay Bulawan. Ngunit bago pa ito makalapit, isang matinis na sigaw mula sa kabundukan ang narinig. Mula sa itaas ng puno ng acacia, bumaba ang puting ibon, isa sa 3 tagabantay. Lumipad ito sa ibabaw ng baryo at nag-iwan ng gintong alikabok. Nahinto sa pagtakbo ang asong apoy. Sa halip na umatake, ito'y biglang naglaho na parang usok. Lumapit si Katerio kay Bulawan. Ngayon na, bata, ang oras ng apoy at ginto ay nagkakaisa. Itaas mo ang iyong sungay sa langit. Sumunod si Bulawan. Mula sa kanyang mga mata ay lumabas ang 2 sinag na ginto. Tinamaan nito ang kuta ng mga tulisan at ang ilan sa kanila ay nagpulasan sa takot. Ngunit si Don Faustino ay hindi umurong. Hinugot niya mula sa kanyang likuran ang isang itim na espada. Ang espadang itim na ipinamana ng kanyang ninunong Kastila, sinasabing may sumpa at espiritu ng mga sakim na pinuno ng kanilang lahi. Lumapit siya kay Bulawan. Kung tunay kang milagro ng langit, wika ni Don Faustino, pabagsakin mo ako, pero bago mo gawin yan, pasusuko muna kita. Sumugod si Don Faustino at sinaksak si Bulawan. Tumama ang espada sa katawan nito, ngunit sa halip na duguin, nagningning ang balat ni Bulawan na parang bakal na sinabuya ng liwanag. Gumanti ng atake si Bulawan. Tinadyakan si Don Faustino at ito'y tumilapon ng ilang metro. Ngunit bago pa siya makalapit muli, tumalon si Teban at binitiwan ang huling orasyon. Kaluluwa ng mga itim na alon, dumaan ka sa katawang ito. Sa ngalan ng paghihiganti, gawin akong anino ng kamatayan. Nagbago ang anyo ni Teban. Naging itim na usok ang kanyang katawan at sa gitna nito'y sumulpot ang halimaw ng apoy at kadiliman. May 6 na mata, 2 sungay
at katawan ng baka at tao. Ang lupa ay nanginig. Sa kabila ng kaguluhan, lumuhod si Kaisko sa gitna ng baryo. Kasama si Berto at ilang matatanda, sinimulan nila ang panalangin. Sa ngalan ng Diyos ng mga magsasaka, sa ngalan ng mga ninunong albularyo, ipagkaloob mo sa amin ang kalakasan upang mapanatili ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa bawat kataga, nagningning ang paligid. At si Bulawan, sa unang pagkakataon ay nagsalita, hindi sa salita ng tao kundi sa sagradong tinig ng kalikasan. Nagliyab ang kanyang katawan sa gintong apoy at tumindig siya bilang isang bantay ng liwanag. Sa gitna ng nasusunog na gabi, habang ang liwanag ni Bulawan ay patuloy na bumabalot sa baryo ng San Roque, isang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan ng mga puno ng niyog. Tumigil ang lahat, ang mga baka, ang mga tao, maging ang mga kaluluwa ng mga patay sa ilalim ng lupa, tila ba nakiisa sa katahimikang iyon. Mula sa silangan, isang nilalang ang lumitaw. Hindi siya naglakad. Hindi rin siya lumipad. Lumulutang siya, parang isang aninong itinulak ng hangin. Sa kanyang ulo ay may itim na koronang may mga tinik, at ang kanyang balabal ay gawa sa balahibo ng uwak at balat ng ahas. Sa kanyang mga mata ay ang kumukulong galit ng kasakiman. Siya si Haring may itim na korona, ang tunay na pinuno ng kasakiman, ang ginagalang at kinatatakutang espiritu ng mga ganid na hasyendero at mambabarang sa buong Visayas. At ngayon, pumunta siya mismo sa San Roque para pulutin ang gintong baka. Kasama ng hari ang matandang albularyo na si Caprelo, isang dating tagapagbantay ng bundok na bumaligtad sa liwanag. Sa halip na magpagaling, siya ay naging tagapagdala ng sakit, salot at kabaliwan. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, nagkasugat-sugat ang mga dahon at ang mga puno ay namatay sa isang iglap. Panginoon, yuko ni Teban habang duguan at nakaluhod, hindi ko po siya kayang talunin. Ang bakay hindi ordinaryo. Siya'y... Alam ko, sagot ng hari. Dahil hindi siya basta hayop. Siya ay selyo ng sinaunang kasunduan sa pagitan ng lupa at langit. Lumingon ang haring itim kay Bulawan. Kaya ka isinilang para wasakin ang kadiliman ko. Nagsalita ang haring itim, ngunit ang kanyang boses ay hindi maririnig ng mga ordinaryong tao. Sa halip, dumiretso ito sa isipan ni Bulawan, tulad ng bulong ng espiritu. Alam mo ba kung sino ang tatay mo, Bulawan? Ako ang dahilan ng kamatayan niya. Ang iyong ama ay ang unang tagapagbantay at ako ang pumuksa sa kanyang kaluluwa. Nanginig si Bulawan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang kirot, hindi lang ng katawan, kundi ng alaala. Habang ang haring itim ay lumalapit sa gitna ng baryo, ang mga tao ay hindi umatras. Sa halip, sila ay naghawak-hawak ng kamay at sabay-sabay na nanalangin. Diyos ng langit, tagapagligtas ng magsasaka, itaguyod mo ang liwanag sa amin, ibalik mo ang pag-asa ng aming mga anak. Ang panalangin ay lumaganap sa buong baryo. Ang mga pananim na nalanta, unti-unting nabuhay. Ang mga insekto ay nag-alisan. At sa himpapawid, isang liwanag ang bumaba. Isang matandang babae, si Lola Sinang, ang albularyo ng baryo, ang bumangon mula sa kanyang banig. Bagamat nakaratay sa loob ng maraming taon, ngayoy nakatayo siya. May hawak na berdeng baston na gawa sa kahoy ng puno ng banaba. Lumapit si Lola Sinang kay Bulawan. Anak, oras na. Hindi mo kailangan ng dahas, kailangan mo ng puso. Pinahawak niya kay Bulawan ang kanyang baston. Nang hawakan ito ng gintong baka, nagsanib ang kanyang katawan sa liwanag ng baston. Ang kanyang anyo ay nagbago. Ang katawan ni Bulawan ay naging mas malaki at ang kanyang mga mata ay nagliwanag tulad ng araw. Sa kanyang likod ay lumitaw ang mga baling ng gintong liwanag
tila pakpak ng isang nilalang mula sa langit. Ang mga tulisan na naiwan ay nagtakbuhan. Ang ibang mga hayop ay sumanib sa liwanag at tumigil sa pagwawala. Nagtagpo si Bulawan at ang haring itim sa gitna ng baryo. "Hindi kita matatalo sa lakas," wika ng hari. "Pero hindi mo rin ako kayang lipulin ng buo. Hanggat may kasakiman sa puso ng tao, ako'y mananatili." Tumahimik si Bulawan. Hindi siya sumagot, ngunit naglakad siya patungo sa hari marahan, walang galit sa mata kundi pag-unawa. Isang sinag ng liwanag ang sumiklab mula sa kanyang puso. Hindi lang init, kundi pagpapatawad. At sa liwanag na iyon, sumigaw ang haring itim. Tinangay siya ng hangin. Ang korona ay nalusaw, ang katawan ay nagkadurog-durog na abo. Si Caprelo ay naglaho rin, kasabay ng pagbagsak ng itim na ulap na bumalot sa paligid. Lumipas ang ilang oras. Sa baryo ng San Roque, nag-umpisa ang ulan. Hindi ulan ng sakuna, kundi ulan ng biyaya. Ang mga halaman ay nabuhay. Ang mga alagang hayop ay gumaling. Ang lupa ay bumalik sa dating sigla. At si Bulawan, sa huling sandali ng gabing iyon, tumahimik. Ang kanyang katawan ay muling naging payak. Wala na siyang liwanag, ngunit ang kanyang presensya ay nanatili sa puso ng bawat isa. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, ng pananakop ng mga tulisan, paninira ng mga mambabarang at pagdating ng haring itim, isang bagong umaga ang sumalubong sa baryo ng San Roque. Ang araw ay sumikat na may kulay na tila ginto. Hindi dahil kay Bulawan, kundi dahil sa pagbabagong ipinaglaban ng bawat puso sa baryo. Si Mang Igme, habang nakasandal sa kanyang kariton, ay nakamasid sa bagong tanim na palay. Sa unang pagkakataon, pagkatapos ng napakaraming taon, hindi na siya umiiyak dahil sa gutom, kundi dahil sa pasasalamat. Katabi niya si Lola Sinang, na ngayoy tila bumata ng 10 taon matapos ang laban. Sa kanyang kamay ay hawak ang dating baston, na ngayoy naging simpleng kahoy na lamang. Walang liwanag, walang kapangyarihan, ngunit puno ng alaala. "Mabunga ang panahon, Igme," ani Lola. "Oo, at hindi lang bunga ng lupa, kundi bunga ng paninindigan." Sa isang dulo ng bukid, nakalibing si Bulawan. Walang kabaong, walang krus, ngunit sa ibabaw ng kanyang puntod ay tumubo ang isang maliit na punong may gintong dahon. Araw-araw, dinadalaw ito ng mga bata. Araw-araw, may nag-aalay ng bulaklak at bigas. Hindi siya nilimot, hindi na siya tinawag na baka, kundi isang bayani. Sa tabi ng puno, may tuluyang itinayong maliit na dambana. Nakaukit sa kahoy. Sa ginintuang nilalang na nagbigay sa amin ng liwanag, hindi ka namin makakalimutan. Hindi dahil sa kulay mo, kundi dahil sa kabutihan mong walang kapantay. Ang mga tulisan ay nawala. Ang mga natitirang tauhan ng hasyenderong Don Menandro ay nagsilayas. Iniwan ang kanilang armas. Ang mga taong dati takot na takot ay ngayon natutong tumindig. Sa tulong ng mga kalapit na baryo, ang mga dating sakahan ni Don Menandro ay hinati-hati sa mga magsasaka. Sa wakas, nagkaroon ng sariling lupa sina Mang Igme, Mang Berto at iba pa. At ang hasyenda? Ginawang paaralan para sa mga bata. Lumipas ang ilang buwan at sa silong ng araw, maraming kabataang lalaki at babae ang nagtanim. Hindi lamang ng palay, kundi ng panibagong kultura. Ang kultura ng paggalang sa kalikasan, sa hayop, sa kapwa, at sa pananampalataya. May mga bagong albularyong tinuruan ni Lola Sinang at ang kanilang pangako ay malinaw. Hindi na kami kailanman magiging kasangkapan ng kasakiman. Kami magiging tagapagbantay ng buhay, hindi ng kapangyarihan. Pagkatapos ng maraming taon, si Mang Igme, ngayoy matanda na, ay nakaupo sa silong ng kanyang kubo.
Hawak ang lumang kwintas na may maliit na butil ng gintong buhok ni Bulawan. Totoo palang may gantimpala ang pagtitiis, bulong niya. At habang nakatingin sa buwan, bigla siyang ngumiti. Dahil sa anino ng liwanag, nakita niya ang hugis ni Bulawan. Tumatakbo sa gitna ng palayan, masaya, malaya at buhay sa kanyang alaala. Bago siya pumikit, may isang hangin na dumaang mainit-init, tila yakap ng isang lumang kaibigan. At sa hangin na iyon, narinig niya ang pamilyar na tinig. "Salamat, Tatay Igme, naging tahanan ako dahil sa'yo." Wakas,